22 taon na ang nakalipas mula nang ibigay namin ni Risa ang pangako sa isa't isa. Matalik kaming magkaibigan mula pagkabata. Lagi kaming magkasama sa klase, sa paglalaro, at maging sa lahat ng problema. Kaya isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa ilalim ng buwan, binitawan namin ang pangako. Kung sino man ang maunang mamatay, babalikan ng isa para ipaalam kung totoo ang kabilang buhay ah. Natawa lang ako noon. Bata pa kami at parang biro lang ang lahat. Pero tumatak sa isip ko ang sinabi niyang yun. Lumipas ang panahon. Nagkahiwalay kami ng landas. Siya'y nagtungo sa Iloilo. Ako'y nanatili sa Antique. Hanggang isang araw, dumating ang balita. Nadisgrasya siya sa biyahe pa uwi. Nabangga ang sinasakyan niyang bus at hindi na siya nakaligtas. Pagkatapos ng libing, akala ko tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, nagising ako sa malamig na ihip ng hangin. At sa gilid ng kama ko, nakita ko siya. Si Risa, basang-basa ng dugo, halos punit ang damit, at nakatitig sa akin ng hindi kumukurap. Mahina siyang nagsalita. Laura, totoo ang kabilang buhay. Pero hindi mo pa oras. Hihintayin na lang kita. Lumipas ang mga linggo. Pero gabi-gabi ko siyang nakikita. Minsan sa sala. Minsan sa kusina. Minsan ay nakatayo lang siya sa bintana. Nakatingin sa akin. Para bang binabantayan ako. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay hindi niya ako tinitigilan. Hindi ko alam kung nagbabantay ba siya o hinihintay ang araw na tutuparin ko ang pangako. Nasasama ako sa kanya. Hindi ko alam kung pagmamahal ba o kamatayan ang dulot ng pangakong binitawan namin ng aking kasintahang si Mara. Sa sobrang higpit ng pagmamahalan namin, isang gabi sa lumang simbahan ay sabay naming binitawan ang aming sumpaan. Kahit kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin. 2 linggo matapos noon, nadisgrasya si Mara habang pauwi galing trabaho. Tumama ang sasakyan sa poste at agad siyang pumanaw. Sa burol, halos mabaliw ako sa iyak. Pakiramdam ko'y wala na akong dahilan para mabuhay. Ngunit isang linggo, matapos mailibing si Mara, nagsimula ang bangungot. Nagising ako sa malamig na simoy ng hangin sa kwarto. At sa paanan ng kama ko, naroon siya. Nakaupo, duguan, nangingitim ang labi, at butas ang noo. Nakatitig lang siya sa akin at mahina niyang sinabi, Ricardo, hindi ba't nangako ka? Sumama ka na. Mula noon, gabi-gabi niya akong sinusundo. Minsan, nakikita ko ang refleksyon niya sa salamin. Minsan, ramdam ko ang malamig niyang haplos sa aking kamay. At tuwing 3:00 ng madaling araw, maririnig ko ang boses niya. Napaulit-ulit. Hindi ba't nangako ka? Sumama ka na. Natatakot akong dumating ang araw na hindi ko na kayang tumanggi. At kusa na lang akong sumama. Noong high school ako, mahilig kaming maglaro ng Spirit of the Glass. Isang gabi, sa lumang bahay ng kaklase naming si Jonas, naglaro kami. Sa gitna ng paglalaro, bigla siyang napahinto at nagsalita sa hindi pangkaraniwang boses. Pangako, babalik ako pagkatapos ng 10 taon. Natakot kaming lahat, pero inisip lang namin na biro niya yon. Pagkalipas ng 2 linggo, biglang namatay si Jonas sa hindi malamang dahilan.
Eksaktong 10 taon pagkatapos ng larong yon, nag-reunion kaming magkakaibigan sa parehong bahay. Habang nagtatawanan at nag-aalala sa mga nakaraan, biglang namatay ang ilaw. Nagsara ang pinto at nagkaroon ng malamig na hangin. Isa-isa, nagsisigawan ang mga kasama ko at nawawala sa dilim. Ako lang ang natira. Nang lumapit ako sa salamin, doon ko siya nakita. Si Jonas. Nakangiti, ngunit puno ng sugat at galit ang mga mata. Tinupad ko ang pangako. Ngayon, sumama naman kayo sa akin. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas ng bahay na yon. Ngunit mula noon, isa-isa nang naglaho ang mga kaibigan kong nakasama ko noong gabing yon. At ngayon, natatakot akong baka ako na ang susunod. Lumaki ako sa piling ng aking lolo na si Andong. Madalas niya akong paalalahanan. Mangako ka, Apo, huwag mong bubuksan ang baul sa ilalim ng kama ko hanggang hindi mo ako naililibing. Palagi kong iniisip kung ano ang laman ng baul na yon. Ngunit nang pumanaw siya, hindi ko na napigilan ng tukso. Hindi pa man siya naililibing ay agad kong binuksan ang baul. Tumambad sa akin ang mga bagay na hindi ko akalaing hawak ng sarili kong lolo. Mga tuyong buto ng tao, buhok na nakatali sa pulang pisi, at mga papel na may sulat sa lumang wika. Kinagabihan, hindi ako makatulog. May mga aninong dumaraan sa dingding. May malamig na kamay na humahaplos sa aking batok. At sa panaginip ko, narinig ko ang boses ni lolo. Apo, hindi mo tinupad ang pangako. Ngayon, sila ang maghahabol sa'yo. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin tuwing gabi. At kahit saan ako magpunta, dala ko ang sumpa ng baul na hindi ko napigilang buksan. Bata pa ako nang mangako ang nanay ko. Anak, kahit saan ka magpunta, susundan kita. Hinding-hindi kita iiwan. Lumaki akong mahigpit ang kapit sa kanya. Ngunit dumating ang sakit sa kanya na hindi niya nalabanan. Namatay siya at iniwan ako. 1 buwan matapos ang kanyang libing, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Gabi-gabi, naririnig ko ang tunog ng tsinelas niya sa pasilyo. Minsan, nakikita ko ang paborito niyang duster na nakasampay sa upuan kahit wala naman akong inilabas. Isang madaling araw, paggising ko, nakita ko siya sa dulo ng kama. Ngunit hindi na siya ang nanay kong kilala ko. Payat, sunog ang balat, walang mga mata, nakaharap lang siya at bumubulong. Anak, tinutupad ko ang pangako. Bakit parang ayaw mo na akong kasama? Simula noon, hindi na ako natutulog ng patay ang ilaw. Dahil alam kong sa oras na madilim, muling darating si nanay para sunduin ako. At baka sa susunod, hindi ko na siya kayang tanggihan. Iyon. Kamusta po kayong lahat at gusto ko lang po sana kayong anyayahan na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-a-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan, mga aswang stories, mutya stories, basta kung ano-ano na mahaba, one-shot stories. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.